Look at the massive difference. Nag-wheel spin na siya. So for today's vlog, ito yung papalagay natin sa ating ZX4RR 50T rear sprocket. Ang brand niya is Jomtai, made in Thailand. Ito yung sikat na brand pagdating sa mga sprockets na nilalagay sa mga Kawasaki. Compatible dito sa ZX4RR, pwede siya sa ZX25R, Ninja 650, Z650, tsaka sa Versys 650. Ito naman yung lalagay natin chain. Kasi nga naglaki tayo ng rear sprocket kasi yung stock is only 43T. So medyo malaki yung tinalo natin from 43 to 50. So kailangan natin magpalit ng mas mahabang kadena. So ito yung napili natin. Kasi kita nyo naman nakalagay dito, sport bike, di ba? Pang sport bike talaga siya. And yung brand niya is Regina Chain. Ang Regina Chain is an Italian brand. So quality siya. So makita nyo yung Italian color dito, Italian flag color. So 520 ang sukat niyan and 120 links. Ito itsura niya, gold chain siya. So meron lang siya mga grease kasi syempre para maprotektahan siya from corrosion. And then ito yung oil na ipapalagay natin. Amsoil Metric. Ito kasi yung maganda sa mga big bike. Anyway, open naman tayo sa kahit anong brand ng oil. Pero right now, ito yung oil na meron tayo. Ito yung ZX4RR natin. Sa mga hindi nakasubaybay ng build natin, bali pinalagyan natin siya ng full system. Ito nyo, saglit pa lang nagamit eh. Meron siya radiator guard, SC1R original carbon. Yan. Kasi gusto kong magbabad sa high RPM syempre. Pang race track natin siya, kaya ayoko na masyado maingay. Kaya napili ko mas mahaba kasi sobrang ingay pag lagi ka nasa high RPM pagka yung shorty. And nagpalagay tayo ng rear set. And yung front sprocket natin, depende, iba-iba yung 23. I think nasa 14, yung 25 naman na model ng 4R nasa 15. So nagliit tayo, ginawa natin siyang 13. Ito yung difference ng sprocket natin. Kita nyo naman kung gaano kalaki side by side. Stock, ang laki. Ang laki ng difference, no? Look at the massive difference. And then, syempre, naka-remap to by Overdrive Moto. Kaya mas mataas na yung horsepower niya. Eh, syempre, pagkatapos natin ma-install, babalitaan ko kayo kung worth it ba yung mga nilagay natin sa kanya. At syempre, gagamitin natin siya sa racetrack and mga rides, long rides. Tapos, babalitaan ko kayo kung kamusta ang performance, kung reliable at kung recommendable ba, kung lumakas ba sa gas. So, let's go sa Moto House Performance para ma-install na to. So, nakakamiss din tong ZX4RR natin, medyo matagal din natin siya hindi nagamit. And yung huling change oil nga pala natin, dun din sa Moto House Performance. So dati, ang pwesto nila sa may Sangandaan, Caloocan. Ngayon naman nalipat na sila dun sa, malapit pa rin naman dun, nalipat sila sa may, I think Malabon. Pero katabi pa rin nung dati nilang pwesto. Yan, mga ilang meters away pa lang naman. Around, wala pang 1 kilometer away. So ngayon pupuntahan natin yung bago nilang pwesto. Yan. Ang reason kung bakit sila lumipat, according dun sa owner ng Moto House Performance, ay nag-renovate daw dun sa building nila. Yung pinaka-owner ng building ni-renovate, baga pinaganda. So dahil doon kailangan na nilang lumipat. Dahil syempre matatagalan yung renovation. Syempre the business must go on. Ngayon naman, kinakabahan ako, hindi ko alam kung sulit ba yung sprocket na ilalagay natin. Kasi ginawa ko, nagbabasa-basa ako sa internet at ang dami ko nakikita, sukat. Maganda rin mag 46, maganda rin mag 48 at maganda rin daw mag 50. So ang ginawa ko, nilagay ko na yung pinaka-malaki na pwede natin ilagay para ma-compare natin. Anyway, if hindi mag-materialize, pwede tayo palit next time. Nakikita kong pwede ipalit next time is palit tayo ng 14T sa harapan naman. So bahala na, let's see kung anong pwede. So alamin natin kung ano yung sweet spot ng magandang sprocket combination kay ZX4RR kapag ginamit natin sa Marilake para makahabol man lang sa mga mas malalaking bikes. Dahil alam naman natin na very capable ang inline 4 engine ni ZX4RR. After natin siyang i-remap, sprocket combination naman, ipupush natin sa limit kung hanggang saan yung kaya niya. Pinakamagandang performance ni ZX4RR. And isi-share ko sa inyo. Siyempre pagkatapos nito, subukan natin sa Marilake. And then subukan natin sa racetrack. Dahil pansin ko sa kanya right now, after natin magpalit ng 13T sprocket which adds torque and acceleration, medyo bitin pa rin.
After na pagpa-remap, lumakas talaga. Pero may hinahanap pa rin ako sa kanya. Tignan natin kung magbibigay ng 15T rear sprocket. At yung sinasabi ko naman na kung bakit tayo kailangan magpalit ng sprocket kay ZX4RR, alam po ito ng ating mga fellow na gumagamit ng ZX4RR. Ayan, alam nila na talagang kailangan, kasi nakaset yung stock sprocket ni ZX4RR for fuel efficiency, which is yan yung tinitingnan na karamihan ng mga tao. Tsaka maraming gagamit kay ZX4RR na mga newbies. That's why ginawa ni Kawasaki na friendly yung throttle response para sa mga newbies, mga kumbaga mga first big bike owners, para hindi sila mabibigla. Kaya minsan mapapansin mo meron siyang delay, mainly because masyadong mahaba yung sprocket niya. And kapag ginamit mo nga siya sa expressway, marami nang nakatesting na ang haba sobra ng third gear niya. Nasa internet parang sagad nung third gear niya, tumatakbo siya ng mga around 190. Samantalang top speed niya, di ba, isa round mga nasa mga 200 lang or 210, pero napakatagal kuhanin nun. At kung medyo may pataas, baka hindi niya pa ma-reach yung ganong speed. And ngayon, syempre excited ako kasi matagal ko nang gustong gawin to kay ZX4RR, kaya lang gawa ng ating busy schedule, ngayon pa lang natin siya mapapagawa. Ilang months nang nakatambay tong pyesa. So let's go. At syempre explain lang natin kung ano ba nagagawa ng sprocket upgrade or pagpalit ng sprocket sa isang Decadena na motor. Sprocket set natin, meron tayong front sprocket and rear sprocket. Bali sa rear sprocket, kapag naglaki tayo ng sukat or nagdagdag tayo ng ipin or yung teeth na tinatawag, mas lalakas ang arangkada. Pag nagbawas tayo ng teeth, mas dudulo. Yung front sprocket naman, kapag nagbawas tayo, kabaligtaran naman siya ng rear sprocket, mas lalakas naman yung arangkada. Pag nagdagdag tayo sa front, mas dudulo naman. So yun yung mga ginagawang modifications or upgrades usually ng mga Decadena or Decambio. So parang same yan sa mga scooter, no? Sa mga scooter naman or CVT, ang ginagawa, yung roller weights naman is either nagdadagdag or nagbabawas ng timbang. Siyempre depende sa riding habit mo. Makaka-apekto yan ng malaki sa performance as well as sa fuel consumption. Siyempre kung more on torque or arangkada ang yung target, mas maraming gas ang kailangan mo kasi mas maaga mo ma-achieve yung RPM at na-expense naman ng top speed. So hindi natin kailangan ng top speed. Alam naman natin sa lugar natin wala naman masyadong top speedan dito. Ang problema rin naman sa stock sprocket combination ni ZX4RR is masyadong nakaset pang duluhan na hindi naman nakaya ng makina. So sa tagal ko nang mayroong ZX4RR, na realize ko based on experience na pangduluhan ang sprocket na stock ni ZX4RR, while hindi naman talaga kaya ng makina, hindi kaya ng torque niya na paduluhin. So anong nangyari, pagdating mo ng mga 5th gear and 6th gear, wala na siyang power, hindi niya nakakaring kayang tumap speed. Kapag nasa flat road, siguro pag downhill pwede, pero pagka flat, wala na. Sa Clark, mga nasa 190 plus lang yung sagad-sagad niya, ayaw na makyat. And sabi nga sa mga forums sa US, ginagamit nila sa racetrack, nagpapalit sila ng 1350, which is yun yung magiging combination natin. And sabi nila top speed daw no, nakakapag 210, dumudulo pa rin siya. Para tumakbo ng 210 ng isang inline 4 na 400cc, maganda na yun. So ito na, malapit na tayo. Ayun, pagliko nyo doon, makikita nyo yung may karatula ng MHP dito sa harap labas. Yan o, malaking signage ng MHP. Yan yung R1 ni Boss Mervin.
na yung oil. Mag-brown. Tapos yung sprocket natin, syempre ito. 50T. Ayan, nakalagay. Ito yung oil na ginamit natin dati. 540 Sport Totachi. Made in Japan. Fully synthetic din yan. Mga 1,000 kilometers lang tinakbo natin. Pero kasi kailangan every 6 months, kailangan ma-change oil. Actually, tumagal na siya ng 10 months. So, overdue na. So, kumpara natin yung laki. Ang layo ng difference, oh. Sa laki. Yun. Okay. Layo. May butas pala doon. Pasya kamay. Buti may lamig na kagad. Pang race track, kaya kailangan yung magandang oil, no? Mas mahal magpa-overhaul kaysa mag-change oil. So, ang tawag dyan, ano? Torque wrench. Ayaw na sumali. Nakabitan pala ng impact. Naliligo sa grasa. This ngayon match na 520 sprocket natin sa front. 520 sprocket sa rear, tapos 520 yung chain. Anong tawag dito? Chain breaker. Chain breaker. Yan, natanggal yung mga grasa. Ganda na. Lumabas na yung pagka-bling-bling niya. Oh. Akala mo galing Saudi. Gintong-ginto. Pero pinopen 7 yung akin. Kailangan sa gitna ba? Lagpas ng gitna. Sa ngayon, kulang. Konti. Ito rin nagpupulong. Hello po, magandang hapon po. Ako po si MJ Castro ng Moto House Performance. Mga service offers po kami, Major PMS and PMS Electrical, Mechanical Services, troubleshooting, mga paint job. Gumagawa rin po kami ng mga Kawasaki, mga Ducati, Yamaha, sa mga Honda CBR, Team Ninja North, mga Apex Crew, kami din po ang mga gumagawa. Then sa BLC Cup, magawa rin po kami dyan. Kami po yung pit crew ng mga ibang racer po sa mga BLC Cup. So ito po ang bagong address po namin, isa 155 Tinajero Street, Malabon City. Near lang po siya dito sa may Governor Pascual. I-waste nyo lang po para madali nyo po mapuntahan. Pakihanap lang po si Sir Mervin Santos or Jopper Bon. Thank you boss. Thank you. Ingat. Nalaman na natin kung maganda ang 50T rear sprocket in combination with the 13T. Wow! Pang klase ah. May galit na oh. Instant na yung acceleration. Problema, rush hour na, traffic. Ayan yung mga nagpapatibok ng puso oh. Medyo naliligaw tayo. Ito siguro yung daan pa uwi. Ayan, sumisipat-sipat eh oh. Ganda ng first gear ah. Yun yung sinasabi ni Darky Moto. Shoutout kay Darky Moto. Siya kasi nakatesting na siya ng 50T sprocket sa rear and then 13 sa harap. Ang observation niya is sensitive na raw yung throttle. Na sa akin, gusto ko naman yun. Pag sensitive yung throttle, ibig sabihin lumakas na yung torque, responsive yung throttle niya. So ito na yung
second day natin, subukan tong 50T sprocket and 3090 front sprocket. Grabe yun. Ang ganda na, brutal acceleration na siya. So coming from the stock rear sprocket na 43, dati pag nag third gear ka, halos aantayin mo talaga siyang umatap. Actually kahit second gear, aantayin mo siya na bumuelo. Ngayon, kahit second gear niya, yung arangkada parang malapit na sa power ng second gear. Definitely, ang laki ng improvement sa acceleration and torque. Meron na siyang usable torque and nice acceleration, no? So, dumadamba. Ano? You know? Nagwi-wheel spin na siya. Second gear. Feeling ko malakas na to sa gulong. So kagandahan ng stock sprocket, matipid sa gulong. Kasi napakahina ng arangkada. Ngayon, mas malalakas na sa gulong. Pero nabuhay niya si ZX4RR kasi actually maraming nagsasabi na mabagal si ZX4RR, lalo pag mga twisties or stop and go. Sarap na gamitin na ito pang long ride, pang daily, kasi hindi naman natin kailangan ng top speed unless na siguro babiyahe ka ng sobrang haba, or kung gagamitin mo sa Clark na International Speedway na kailangan mo ng duluhan, pero sa stretch ka lang dun makakadulo. At meron pa ako isang chain sa bahay, same brand ng sprocket, Jomtai. So mura ko lang bibenta yun, mga 2.7 ganun. Gold chain din siya. Oh, ang sarap eh, no? Grabe yun, oh. Lumilipad na si ZX4RR, naging parang 1000cc. So yun ang reason kung bakit kailangan ko ng pipe na mahaba pag nagpalit na tayo ng low speed sprocket or bigger sprocket. Kasi most of the time tatambay ka sa high RPM. Imagine kung naka-shorty ka, sobrang ingay niyan, pero para sa mga gusto ng atensyon, mga pang public reaction, maganda talaga shorty. Kasi hindi na masyadong rinig pag ganitong long pipe. Pagka shorty kasi konting pigawan mo lang, ano na eh, ando na yung ingay, sumisigaw-sigaw na siya eh. Pero syempre kailangan, hindi porket mabilis ang motor mo, ang big bike mo, kailangan tipigay mo na siya. Syempre kailangan pa rin mag chill ride. So lulugar mo kung saan ka pipiga, hindi pwedeng laging hataw. At kung tatanungin nyo ako kung sulit ba yung pinalagay natin na sprocket, grabe, napakamura lang ng sprocket. Parang wala pa siyang 2,000 pesos. Harap at likod, mga siguro sabihin natin mga almost 3,000 pesos harap at likod na sprocket. Para sa ganung halaga lang, di ba? Yung chain ng madugo. So, kasama yung chain, sabihin natin mga 10,000 lahat-lahat. Tapos paparimap mo, di ba? Sulit. So, kung wala ka pang budget pang remap, sprocket muna, napakalaki ng pagbabago at advantage. Sigurado masisiyahan ka kay ZX4RR, no?